Magandang araw sa inyo mga banateros at ito na nga pag-usapan natin mga may init na issue. Ito press na press pa galing mo sa sa social media. Ito pong interview kay Vice President Sara Duterte at itong interview na ito ay napatungkol ho dun sa issue na siya ay nakatanggap na ng subpina o panawagan mula sa NBI. Nako. Ay nako. Alam mo mga kaibigan, talagang ito ay nagpapatunay lamang noong lumabas ng dokumento na inilabas ng Manila Times, yung Oplan Hocus Pocus. Hindi, Oplan Horus, di ba? Bakit o kanyo? Kasi nakalagay ho doon ang detalye mga gagawin at mga ginawa na. Okay? At kung di ko maalala ninyo, diniscuss po natin yan. Kung maalala ninyo, yung mga ginawa na ay talagang nangyari na. Saktong-sakto, ika nga. Tapos, yung mga plano pa at nangyayari na ngayon, di ba? So, ibig sabihin, according to circumstantial evidence, paulit-ulit na po natin dinidiscuss yan kasi hindi po alam ni Yusek Castro yan kahit siya ay abogado, pero mukhang hindi niya alam yan. Ano ibig sabihin ng circumstantial evidence? Paulit-ulitin natin. Pagka nagkakatugma-tugma na yung mga pangyayari, ay yung opinion mo ay may basihan na ngayon, di ba? O yun ay isang pwede nang i-consider na ebidensya, di ba? So ito halimbawa, nakasulat diyan, ito yung mga ginawa kay Duterte, ito yung mga ginawa sa mga kalaban. Tapos ito yung gagawin, nangyayari na unti-unti yung gagawin, di ba? Ang nakakapagtaka diyan, yung nakapirma doon, yung congressman, nagdemanda sa nagsulat niyan o yung naglabas niyan, yung Manila Times, dinimanda niya. Nakakatawa nga kasi yung demanda na yon wala man lang kaakibat na pagdi-deny. Sana man lang akin kung hindi talaga totoo yon, bakit di mo na lang dininay in the first place? Dininay mo, hindi totoo yan. Walang dokumento kaming inilabas. Hindi ako bahagi diyan sa pagtitipo na yan. O kaya, wala ako sa pagtitipo na yan. O kaya, walang naganap na pagtitipo na yan. Di ba? Walang ganyang impormasyon. Hindi totoo yan. Walang denial Basta sampa ng kaso. Etong subpina na ito, isa na namang hakbang para masira itong si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kaob-ob o kamangmang sa katotohanan. Masyado kayong out of touch, ika nga. Bakit? Sa tingin nyo ba pag napakulong nyo si VP Sara Duterte, masisira ang mga Duterte? Sige nga. Mas lalong magagalit ang Pilipino. Ako, kinakabahan ako walang biro, kinakabahan ako. Pag pinakulong niyo si VP Sara Duterte, kinakabahan ako. Ako, ayoko ito. I pray that it will not happen. I really pray. Kasi mainit na ulo ng mga taga Mindanao. Mainit na. Meron na nga ako nakitang video ng may mga hindi ako pabor sa ganyan. Ayoko sana ng ganyan, pero hindi ko sila mapipigilan. Ano ba naman ako, isa lamang akong tambay na nagbibideo-video. Hindi ko mapipigilan to mga kapatid nating Muslim. May nakita akong video, may hawak pang mga baril yung subukan yung galawin si VP Sara Duterte. Meron silang babalang ganun. Ako, sabi ko, ganito na ba nangyayari? Kasi iba kasi nangyayari sa Luzon Mga kababayan, iba nangyayari sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Iba rin po ang kultura ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Itong mga taga Mindanao, hindi ho ito umuurong sa labanan. Hindi, ito hindi ko sinasabing tama. Hindi ko rin sinasabing dapat gawin. Pero, ito'y isang paglalahad lamang ng katotohanan. Itong mga taga Mindanao po, hindi po yung mga simpleng tao. Tandaan ninyo, ilang dayuhang lahi na ang sumakop sa Pilipinas. Dayuhan. Hindi ho nila talaga nasakop ang Mindanao. Nandyan ho talaga yung mga todo-todong pumalag. Ganun ho katindi yung mga tao dyan. Tapos ang gaganyanin nyo pa ay yung tinuturing na bayani sa Mindanao, ang mga Duterte.
Kaya sabi ko nga I hope and pray na it will not go to a disaster itong gagawin nila kay BP Sara Duterte. Magkakagulo talaga. Sa tingin ko and ayoko yun. Ipapanalangin kong hindi mangyari yun. Bakit? Well, baka hindi lang madugo yan. Matindi mangyayari dyan. Mga kababayan. Kaya ako, nakikiusap ako sa administrasyon na ito. Mag-isip naman kayo. Mag-isip kayo. Sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kita nyo yung mga rally na yun. Iyon ay isang matinding rally na nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipinong lumaban kung sakasakali. Kaya napipigilan lang yung mga ganyan kasi naandyan pa si BP Sara Duterte. Naandyan pa siya. Kasi kalma. Kalma ito si BP Sara Duterte. Kahit nga nangaasar to, kalma pa rin Totoo. Paano ko pag yan kinuha na ninyo? Sa tingin nyo, magpapakuha yan ng ganyan-ganyan na lang? This time, I don't think so. So, wag ho natin gawin. Panalangin ko po, wag ho natin gawin yan. Ito, panoorin nyo itong balita na ito para, actually, ito ay interview sa kanya. Patungkol po sa mga issue, ano siya nasubpina ng NBI. Okay, discuss natin itong mga issue na ito. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayong endorso ni PRRD. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa sa akin, dalawa yun, no? Si Amy at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin, meron kaming video, meron kaming... Ayan, maganda. Ito yung strategy mo, Boots. Ito kasing isang si Boots, yung kumandidatong talunan. Ayoko na lang magsalita kung bakit natalo. Pero gayon pa man, kasi sinasabi niya para bagang ini-insist niyang paulit-ulit si Amy at nung ilang mga pro-Amy vloggers. Kung si BP Sara nga Duterte, tinanong siya Madam, ano yung masasabi ninyo doon sa Duterte plus 2, di ba? Kayo po ba ay talagang madiin na inaano? Sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kayo na po ang mamili. Basta ipinakita ko sa inyo, ipinakilala ko sa inyo itong dalawang to, kayo na pong mamili. Ang ganda Walang persahan may putang ina itong isang, ewan ko na lang, di ko na sasabihin ng pangalan ko sino Kung makapuwersa, akala mo itong mga ilang wag ganun. Bigyan natin ng ako kaya nga ako pinapaliwanag ko sa inyo di ba? Araw-araw ko pinapaliwanag kung bakit hindi dapat. Ganun dapat ang gawin ninyo. Ipaliwanag ninyo kung bakit dapat iboto si Amy. Hindi yung pagka meron kayo nakitang against doon, sisiraan nyo na. Sasabihin nyo, hindi makasara Duterte yan. Putang inang niyang gago. Hindi. Cancel ka na, hindi na kita boboto. Tarantado ka pala Kala mo naman napakadami mong bilang. Kala mo dami mo na impluwensya, hindi ka nga manalo. Yun lang ang akin lang mga kababayan. Wag po tayo masyadong Ito nga mga Duterte, ginagalang yung ating desisyon. Ginagalang ni Madam Kaya ako bilib ako sa mga Duterte. Napakaano nila sobraw sila pagdating sa respeto sa desisyon ng mga tao. Nasa sa inyo na po yan, sabi niya. Kasi alam niya na, yung tatay din niya ay merong ding ibang napili, napupusuan. So, respeto na lang, ika nga sabi niya, kayo na ho yan, nasa desisyon niyo na po yan. Message ni Camille Villar, meron din kaming video, meron din kaming message ni Amy. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson Attorney
Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Ayan. So, totoo po, pinatatawag na po ng NBI itong si BP Sara Duterte na para summon pala ang tamang term. Pinatatawag na po ng NBI at mukha talagang tutuluyan na itong si BP Sara Duterte. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Remulla, kina Marbil, Torre at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano po masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod, no? Nandako kayo mong pasalamat. Ngayon, gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan. Amy, gusto namin makita. Ha? May banat si BP Sara Duterte sa'yo. Gusto namin makita. Gusto namin makita na makasuhan. Okay? So, in other words, Senator Amy, talk is cheap. We need action. Hindi pwede yung basta lang sinabi mo, tapos na usapan. Kasi alam mo, ang hindi ko nga gusto doon, yung mismong term na ginamit niya. Maaari na akusahan, ay maaaring madimanda, ganun. Anong maaari? Ba't di mo na lang gawin? Ididemanda po namin. O kaya, dapat madimanda. Kasi may mga nagsasabi pa na hindi daw pwedeng magdemanda ang Senate. O bakit di man lang sana ang pagkasabi mo dapat idemanda itong ganito na to. O di kaya, kung hindi ikaw, di siguro naman dami mo supporter na pwede magdemanda doon sa mga yun. Di ba? Pero gayon pa man, hindi eto na, may banat sa'yo si Vice President na Duterte. Diretsuhan na ito. Eto, pakinggan mo ha. May kasalanan sa kung anong nangyari na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang Kay PRD. Ano po masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya Nagpapasalamat siya sa'yo, pero ang pag-uusap. so ibig sabihin, ikaw ang pinag-uusapan dito, Senator Amy ha? Malinaw to, ikaw. Ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod, no? Nandako kayo mong pasalamat. Ngayon, gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao. Alinaw po wala po tayong tinitwist dito. Ha? Gusto po makita kasi paro una-una pinasalamatan niya. To be not biased. Ito, pinasalamatan niya. Ibig sabihin, ang sinasabihan niya dito si Amy. Pangalawa, gusto namin makita na makasuhan. So banat ito. Banat. Ibig ko sabihin ng banat, hindi naman po ibig sabihin niya negative. Ibig sabihin po niyan may hirit siya. Meron siyang kay Amy. Gusto namin makita na mademanda. Hindi lang pwede daldal. Na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Thank you. Ma'am, salamat po, ma'am. Yan, okay. So malinaw na malinaw po mga kababayan. At sana po ay maunawaan ho natin mga kababayan na pare-pareho po tayo ng nais. Ang nais natin talaga makasuhan to mga to. Hindi ilang yung, kasi alam naman natin ng Senate hearing
Wala naman po napapatunguhan yan kung walang kasong hindi pa pwedeng in aid of legislation inquiry laang yan. Kasi kung ganun, it's just another form of publicity. Lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon na wala ho sa Magic 12, ika nga ito si Senator Amy, mas lalo tuloy titignan ng taong bayan na itong galaw mo ay isang political move lamang for your political survival. Survivor. Survival. Sorry naman.